sekta sa Book of Leviticus applicable gyapon karon labi na sa mga kauturan naton nga SDA sila automatically apply this kind of practices sa mga Jew kini nga panahon. If you study Leviticus during sa Mount Sinai, after sila delivered from Egypt, and after gihatag ang law sa Ten Commandments, Exodus 20, and after Exodus, then Leviticus. And sa Leviticus makita nyo ang 7 kabuok na feast, and 5 kabuok na offerings dito. Green, peace, seed, guilt, even ang Feast of Booths, Feast of Atonement, Passover. Yeah, sa Leviticus tanan. And in the patapos ang Book of Leviticus, chapter 27, I think, final address regarding sa those who obey, sila receive mga panalangin, and those who disobey, sila punished by God. But ang Ginoo nagsulti gyapon, they are still my people. Now, ang point sa akon nga topic is ang point sang feast is for holiness tanan to. Ang ilang nga hiwag sang kapistahan for holiness, for dedication and for celebrate the goodness and the grace of God. And sa ilang offering, it's all about self-denial. Self-denial. So, kinahanglan nila tumanon kini nga mga statutes and decrees. So, kung hindi hindi karapat-dapat ang offerings, automatically you're punished. Ang kalain nito, basi mapatay ka pa. And ang kalain, okay lang kung you're reject to the nation Israel, okay lang, may chance pa to repent. Pero kung mapatay ka, like sa chapter 10, unauthorized, hindi unauthorized, hindi karapat dapat, like natabo sa chapter 10 sa son ni Aaron, si Abiyo kag si Nadab, I think verse 1, makita ninyo, sila enter sa most holy place. Wala nyo na yung most holy place, only ang high priest lang ang makapunta po doon. Only high priest. May dalawa klase nga priest, only regular priest sa family ni Aaron, and Aaron the high priest. So karon only Aaron lang pwede to enter this kind of most holy place. So yang anak mo dito, and matod pa some of theologian, kubog sila, kita sa verse 9, but that's why gi-warning ni Moises kay Aaron regarding magsulod ka mo, dapat hindi ka mo nakainom, something dito, then siguro hindi sila worthy, tapos unauthorized, automatically patay sila doa. Yang dalawa nga son, belong sa priest gapon, pero biskan sila priest, pero wala nila nakita ang tawag nga holiness and clean, clean and unclean kag unholy kag holy. So sila niadto dito with unholy, unclean, and unauthorized. So ang distinction makita ninyo. That's why tibuok na Leviticus, tanan only kay Moises lang nag-rebel ang Ginoo, din siya mag-deliver kay Aaron sang pagaymo ni Aaron. Pero karon this time sa chapter 10, makita nyo directly ang Ginoo nagistorya kay Aaron. So first ni nga revelation sang Ginoo directly kay Aaron. Now mo ni ang message, King James ang gamit ko ron. And that you may put difference or distinction or separateness sa iba niyo version between holy and unholy. After napatay ang iyang duha ka bata automatically ang Ginoo nag-reveal regarding difference between holy and unholy, and between unclean and unclean. Kita nyo nang basurahan nga sa nabubulok kag di nabubulok, may pagka gid dapat may ara gid sang sakto nga dito lang gid sa nabubulok, kag may ara gid sakto nga dapat lang gid sa nabubulok. Now he's talking about dire isang mga priest, sila ang ginatugyanan sang sininga task
So karon kung ara ka sa siningatas, so ikaw gid ang may kinamatungod or kinamatarong to separate or to give differences sa holy kag unholy. So meaning sa ilagid magalin ang pag-distinguish or sa ilagid magalin ang ginatawag nga pagdeklara sang balaan kag hindi balaan, sang limpyo kag hindi limpyo. Kaya nga man, sila priest amo niyang mga rules ang mga priest. So dapat balaan nyo ang holy kag unholy, kag ang clean kag unclean. So karon natabo because of this kind of differences, wala na apply sa duha ka bata, sila karon patay. Okay lang sa karon regarding sa church naton to adopt holy and unholy, unclean and unclean. Daw okay lang karon sa panahon naton, pero sa panahon nila big deal siya kayo, big factor kayo siya. Pagka unholy, automatically you are unclean. Okay, automatically. Here, NIV, regarding difference, distinguish between holy and common. Or common means yung mga bagay na pang lang, common. Or unclean and unclean. Importante kayo ang distinguish kag ang differences. Kaya nga man kagabi habang nagatulog kami diri, salamat ang balik dyan po na pastor dyan po istorya ni Ginao. Habang nagatulog diri may yara sang nakalive na I heard ilang practices, celebrations ang men and women nights. Men and women nights. So okay, good, okay, men and women nights. Okay, no problem if you practice this kind of activities, men and women nights. Pero ang problem is ang ilang mga gina program sa program nila ba is for unholy and unclean. Why? Ang ilang song is not Christian song, and ang ilang mga daw sila declare sang ilang mga members, si Mr. Suave and si Miss Sexy. Kung saan man ka na? Hindi na church. It's not church Hindi kayo na church ba? So siya, even siya ba? My wife. Nambalya ba? Bala sa akon? What's wrong with you people? Siya ba? So means if you are pastor sa church ba, you need to distinguish unholy and unclean. Yan. Importante kayo. If you study Leviticus, nga gihatag ni klase nga mga important sa priest because sila ang manugdala sa mga Israel. Sila ang gadala ba? Sila ang galid sa mga katawan sa Israel. So kung hindi nila ma-distinguish ang holy and unholy, mangyayari kapatid, ang tibok ng Israel is what? Unholy, ito ba sa Ginoo? And ang ilang kinabuhi ito ba sa Ginoo? Hindi maayo. So may dako kayo nga taas ang priest. That's why ang importante nga distinguish and to know the difference is para gid sa mga leaders or para gid sa mga minister. Totoo din na, amo gid ang pinaka-importante. Walay priest sa panahon naton, pero minister sila ni. Importante kayo. You know, if you join my class sa Old Testament survey, if you study Book of Isaiah, dito mayara sa isa ka importante topic. This is we say formalism. If you study Book of Isaiah, important topic formalism. And sa formalism, tatlo ka kategory sang formalism gapon: materialism, syncretism, and paganism. You know, lahat kita sa paganism. This kind of paganism ba? Hindi ining paganism nga nagasimba ka sa Diyos. Hindi. Paganism means sa church ba, which is, ang paganism, tumutukoy po siya sa adapting worldly nga konsepto, worldly nga mga practices, which is hindi naaayon sa tinatawag na holiness and being pure sa church ba. Importante kayo na. You know, if you study pagid sa apostolic fathers regarding sa first century, our apostolic fathers, si Polycarp, si Justin Martyr, si Clement, si Barnabas, and
Si Ignatius, balaan nyo kung para diin sila napatay. Napatay sila for the church. Para sa simbahan nga kailangan gid i-apply ang pure, ang holy, kag ang pagiging balaan sa simbahan. Si Polycarp gipatay siya during sang gipakaon sa leon. And si Ignatius, ginpangsunog sila para lang idipinsaan ng church. Amo ni ka-importante ang mga nga may evangelical karon because of mga apostolic fathers naton. Kung wala sang may nakapag-battle sa para sa simbahan, wala sang evangelical church karon. So how during 64 AD nasunog ang Rome. Then ang Rome isa ka powerful nation this time. So karon ang first primary suspect si Nero. Listen to me, important kaya ni nga history. Si Nero ang primary suspect during this time. Pero Nero ba kabalo siya nga suspect siya sang mga taga Roma. So karon para madula ang pagka-suspect sang taga Roma sa iya, ang natabo gigamit niya ang mga Christian this time. Gipasalaan niya ang mga Christian nga sila ang nagsunog sa Rome. You know nga gisunog ang Rome kay gusto ni Nero that time i-isla ng Rome, i-rebuild ang Rome. So kung wala sang mahimo nga paraan. So ang mahimo nga paraan is nasunog ang Rome, gisunog niya. Siya gid ang primary suspect. Ama ko nyo 6 days and 7 nights nga sunog ang Rome. Sa aton 1 day pa lang grabe na to 6 days and 7 nights. So kung para mabaling ang pag-suspect sang mga taga Roma kay Nero, ang gigamit niya mga Christian. Which is ang mga Christian daw is mga cannibal. Apat ka primary nga important at makita sa Christian sa to. Sila gipasalaan nga mga cannibalism, antisocial, atheism, and immoral. Why? This ka apat. Listen to me. Nga apat. Cannibalism tungod kay ang ila pag-intindi sa last supper is totally literal nga blood kag flesh ni Christ. So ginapasalaan niya. Kaya take man ang mga Christians at early Christians sang last supper. And immoral tungod kay ang mga Christian that time is friendly. Nakipag-fellowship sila sa tuabing nga panahon. If you open Galatians, mga letter ni Paul, di ba may mga katapusan sa nga letter nga maghalukanay ka mo. Halukanay ka mo, ba? So, no, hindi lips to lips. So, so karon si Nero gigamit na kanya. Dalawa, pangatlo, antisocial. Antisocial tungod kay ang mga Christian dati why nag-join sa faith sa Rome. Kaya ang faith sa Rome, of course, simbahan nila ang gods nila. So, wala nag-ano. So, antisocial sila. And pang-apat, atheist. Christian na atheist pa. Atheist mean, tungkol kay why sila nagasimba sa Diyos. Ang ginasimba nila hindi makita. So, this kind of apat. Now, karon bright kayo si Nero. Now, nabaling ang persecution sa mga Christian that time. Natabo, they are persecuted. Tungod sa to, sila gid ang nagalamegin, sila gid ang nagsunog sa Rome. Tungod sa apat ka bok nga suspect nga ilang ginahimo which is contradict sa Roman religion. So the time persecuted sila and nagasimba sila sa mga kuweba. Ayan. Kung Christian ka that time, tapos ikaw Romano or Jew nga hindi Christian, Jewish religion, automatically pwede mo siya patyon. Tabla lang, wala lang. Guys, this kind of question. Pero you know what nga na-preserve ang church? Tungod sa mga apostolic fathers, tungod sa mga apologists, tungod sa mga theologian, tungod sa mga premises. Ang isa ka pinaka-important nga topic nga ilagi deliver para ma-preserve ang church is ang Christology. Christology meaning ang kalaban nila that time maliban sa Roman Empire and Jewish religion is ang Gnosticism and Docetism regarding sa deity ni Christ, which is only man. So ang pinaka-important nga doctrine sa itong Christology and ang church purity. Church purity. Importante kayo ang church purity tungod sa maling pananaw ng mga
unbeliever to the Christian. Yeah. And maling pananaw nila sa practices ng mga Christian. So karon, kung kita nga simbahan, mayara sa nga unclean kag unholy nga ginasulod nga ginapractice sa church. So, bala nyo mga kapatid, barda ng aton evangelism, barda ng aton nga holiness, barda ng aton nga being identity, barda ng aton identity. So, importante sa minister, kailangan ng distinguish between holy and unholy. Kaya nga man, sa tanaw naton tong mga na-persecute mapatay para lang ma-preserve ang aton nga church. So sila gani, grabe ang ilang paghalong sa church para ma-preserve, and grabe ang ilang theologian, means sila ang nagatudlo regarding doctrine. Isa pa, premilisis, sila ang gadipel sa church regarding sa saktong Christianity. So, importante ang holy and ang purity sa church, which is in the early church, pinaka-big issue na dito. So karon, wala pa sadto sang para sa aton nga grabe kayo ang word, pero gina-practice gid nila. So subong sa aton, grabe ang kalibutan, grabe ang influence. So kailangan naton i-preserve ang church sa holiness, in clean. Clean. Importante. Verse 11, and you are teach the people of Israel statutes or law that the Lord. Mas gwapo itong tapusan natin para God outlines 3 major roles for the person. Una-una to distinguish between holy and unholy, or propen, or yung kalapastanganan or kabastusan. This kind of important. Distinguish. You know what? Ang pag-distinguish sa panahon nila is automatically pinagi sa law. Tama. So karon pag-distinguish karon sa aton pinagi sa Word of God. Word of God yapon. So ang scripture is a foundation of our faith, kay ang source sang tanan naton nga practices. So sa principle sang scripture, may isang regulative principle. So ang regulative principle amo to siya nga nagtuturo sa Biblia ng mga dapat gawin. So this is regulative. So automatically we must follow. So apart from that, hindi natin i-practice. Now, why kung nag-aamba nga hindi kita mag-celebrate sa Father's Day or Mother's Day? What I'm talking, if you celebrate Father's Day, Mother's Day, not for the self-centered or not for glory of father or mother, instead for the glory of God. So we celebrate Father's and Mother's Day because the Lord is good to the father and good to the mother, and preserve mother and a father to teach ilang children. This kind of mga biblical kayo principle importante. So pwede, wala yung problema. But sa sinaang celebration, we need to distinguish kung makapabalaan or makapalimpyo sa atin. And kung hindi, dapat natin i-separate. Separate meaning tagaan natin sang division ang hindi makapaymot sa Ginoo kag makapaymot sa Ginoo. Importante kaayo. You know, tungod kay siya ang ginhatagaan tungod kay siya nag-donate sang gitara, so ang bata niya nga plahubog siya nang mag-gitara, hindi pwede. So kailangan naton hindi pwede. So kailangan separate gid naton. Separate gid naton ang clean kag unclean kinahanglanon. You are priest, you are minister, this is your obligation, this is your rule. And wailain to teach them regarding sa pulong sa Ginoo. To teach them pulong sa Ginoo for zaman continue sila distinguish holy and unholy, and separate clean from unclean. This is the meaning. Nalakat kita sa Leviticus chapter 20 gyapon. During this text if you study this kind of text, ang Ginoo nagsulti regarding this one. You must not live according to the custom of the nations I am going to drive out before you. Now, amo yung silingon sa aton Ginoo, pinagi saya nga pinagi Moses. Amo sa Ginoo do amos niyo, kung didto na kamo sa gabahan nga pure milk and honey, pure milk and honey nag-refer sa sa promised land or Canaan, kung didto na kamo, ano man, magkinabuhi kamo nga holy kag clean kag nagatuman sa akong pulong, kay nga man
You must not live according to the custom, meaning contradict ang kinabuhi sa mga taga-Kanaan sa gusto sa Ginoo kinabuhi sa mga Israelites. So, amo niya ang pinaka-reason, because they did all these things, I abhor them. So, ang pinaka-reason, tungkol kay sila unholy, sila unclean, kag wala sang saktong obedience sa Ginoo. So, what happened? Sila drive out by God. So, gihatag sa mga pinili, sa mga remnants ng Diyos. So, kung dito na kamo, ay hindi nyo pagayaon ang ilang kinabuhi. Hindi nyo pagayaon kinabuhi. Nga agibutang na kamo dira, ay pinaka-big reason nga Ginoo elect mga Christian, why lain? For His own glory, and ang mga Israelites, which is chosen people, maging represent niya as God niya pinagi sa mga pinili. Study gapon sa doctrine sang reprobation, yung makuha niyo gid patadalom kayo itong doktrina. Now here, because they did all these things. Ano yung they did all these things? If you open tibuok na chapter sang 20, makita niyo dito ang pinagbabawal ng Diyos. Pagsimba kayo Molek, immorality, and dagang pang mga sins nga ginahimo sang mga taga-Kanaan. So that's why they are abhor. Bala yung abhor? Strong language ni sa Grego ning abhors. Hindi lang ni siya nga kinasusuklaman sila sang Diyos. May term pa, purge. Yeah. Because they did all this thing, I abhor them, or abomination, or something, strong language nga, kinasusuklaman sila ng Diyos because of style of living. So karon, makita nyo gidang Ginoo, no? Gipili niya kamo as a minister, kag magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga matarong, matuwid, kag malinis, ay nagatuman sa iya mga pulong. Anong purpose? Ya para ipakita sa mga unbeliever kung sino gid ang Diyos nga ginasimba ninyo. Muna yung pinaka-point sang Ginoo. Sino ni taga? They are Gentiles. They are dog. Kung tanaw nato ng strong language sa nga Gentiles, dog. So, nga, yun ni mga Israelites kag ni mga Gentiles, they're the same. Apart from God, they're the same. So, nakanami lang. Tungkol kay pinili ka mo sa Diyos, dapat makita ang inyong pagkapinili. Nga amo niya, ang Diyos yung ginasimba nyo, hindi kay Molek nga gods, hindi kay sinong nga gods nga ginasimba sa mga other pagan religion. So, pinagi sa separate, clean and unclean, to live holy, and to obey the law. Yeah. Importante kayo. And 24, but I have said to you, you shall inherit their land, and I will give it to you to possess a land flowing with milk and honey. Ano ang sunod? I am the Lord your God who has separated you from the peoples. Talking about mga pagan religion. Sino daw? I am the Lord your God. Who? Ako ang Diyos nga Ginoo nga nagpasipara sa inyo sa other pagan religion, sa mga pagano or sa mga nagasimba sa Diyos. Pero kung why ko, same lang yapon kamo. Pero kung magigipili ko kamo, you need to live according to my statutes and law. Now here, but I said to you in IB, you will possess their land, and I will give to you as inheritance flowing with honey. I am the Lord your God who has set you apart. So, separated, set apart, isa lang ang punto, to be clean and to be holy. Okay? Dapat isa lang ang punto, nga mangin separated ka mo, to be clean and to be holy. That's right. Now, karon definition, makita niyo. 25. You must therefore, actually, gipili kong in IB version, sa sininga text. Actually, nami ang King James gapon, English Standard, separate gapon kag difference, pero mas gwapo I think ang distinction. Kay kung studyan nato ng word nga distinction, may pagkakilanlan. Pagkakilanlan ba? So you must therefore make a distinction between clean, unclean animals, and between unclean and clean birds. Do not defile yourselves by any animal or bird or anything that moves along the ground, those that I have set apart as unclean for you. Distinction means may arag sang sakto ng pagkakilanlan. So, amo niyang pinaka-importante bilang mga children of God, bilang mga priest, or bilang mga people of God, dapat may pagkakilanlan kamo sa limpyo kag hindi limpyo. Ambal ni Apostle Paul sa iyang letter sa 1 Thessalonians chapter 5, pwede nyo testanan, pero dapat kuhaon nilang itong makapamayo. Tama. In New Testament, pwede
test tanan, pero pwede nyo lang paunang makapamayo. Means, tong clean and to for holiness. That's right. Pwede kaayo. Pwede ka mo mag-join sa crusades ni Joey Tevez, ni sino pa nga mga prophet karon. Okay, try them. Yeah, 1 John chapter 4, verse 1. Test every spirit or try every spirit. Wala problema. But, if you try and test every spirit, and if you say that is not for holiness and not for clean and not for sumpay sa word of God, run. Okay. Yeah, this kind of distinction for God. Hambal ni Apostle Paul, even I come to you in 1 Corinthians chapter 14 with speaking tongues, but none of you will understand. Mas gwapo nga, gamay lang apulong para nga maintindihan nyo for building up the church, not for building up ourselves. Importante ka. Distinction. Importante. You are to be holy to me. Why? Because I, the Lord, am holy. Yeah, sakto nga reason why we need to be holy. Because the Lord who chose you from slavery to Egypt hangtod sa Kanaan, palakat sa promised land, is ang Diyos nga nagkuha sa inyo, kag nagbutang sa inyo dira, is holy. So you need to live holy. Because I am Lord, your God is holy. And I have set you apart from the nations to be my own. No? I tanan, to be my own. Ipili kita to be His own and for His own glory. So, we need to live according sa holiness sa aton Ginoo. Pinaka-importante lang nga message sa Book of Leviticus is distinguish and distinct or separate, holy and holy, clean and clean, and number 3, to live according sa yang law. Yeah, this kind of important thing nga message. Dinali nang ilang offering kag pag-gather sang feast. Tungod kay gusto nila itumano ng Ginoo. Kay pag-offer is to make them holy. And to celebrate the feast, wailaid, to declare the goodness of God. And sa celebrate sang feast is nagapakita nga they are clean people chosen by God. That's right. Here. Sa Leviticus, ang term nga holy means set apart or unique or kakaiba, and may distinct, may pagkakilanlan or may pagkaibaan. This kind of holy sa Leviticus. So, ang human holiness, sambal sa libro sa Leviticus is wailain. Imitating God. Yeah, imitating God. This kind of human holiness regarding sa Christ-like maturity gapon. Pero, mga dispensational, if you study mga mid-acts dispensation, wala pa ka maka-encounter sa mga tagas nga theologian, ang mga theology sa mga karon sa palibot naton, ginatawag sila nga mid-acts dispensation. Kapati gapon sila nga salvation by grace through faith alone in Christ alone, pero may ability ang man to reject because hindi ka daw totally sinners, mayara ka pa sa ability to receive Christ and mayara ka ability to reject Christ or salvation. And sa sini nga salvation, as long as you believe in Christ, hindi na kailangan nun nga may makita sa imo nga ga-imitate ka kay Christ. So, hindi na kinanglanon kay wala daw nagikuman sang Biblia. Paano naton i-refute ang scripture regarding sa God's holiness? Kay nga man ari nga text din gikot ni Peter sa 1 Peter nga you need to be holy. So din referring hindi sa mga Israelites, din referring sa church. Sa scattered Christian. Dito sa Asia Minor. If you open chapter 1, I think. Yeah, if you open 1 Peter, if you study 1 Peter, you need to be holy because I am holy. Gikuha ni Peter nga text to deliver this kind of message sa church, hindi sa mga Israelites, instead sa Christian. So, unsa man ang Christ-like maturity? Isa ni ka pruweba nga giluwas ka by grasya. Pero sila neglect. Sayop kayo ang dispensation doon lang. Becoming and acting like Him. Hindi perfect, but word nga imitating meaning, gina-process naton. Ginatingwaan naton. Sino nga obra? Hindi mo galingon. Ang Holy Spirit nga ra sa imo. Sa Exodus, ang holy means set apart for God's special purpose. Tama. To be His own. Dipili ka mo to be His own. So this is the special purpose of God. It is a condition of purity and freedom from sin. And when the Bible speaks of God's holiness, meaning
separateness from everything else that exists, especially from all forms of evil. So madaling istorya, separation sa pagpakasala, evilness, this kind of Exodus means of holiness. Now, di makita na mas gapay. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Yung kumbaga, although ang tanang kalibutan is iya sang Diyos, pero yung pagiging pag-elect niya o pagkapinili niya sa mga Israelites is magiging parang sila yung treasure position ng Diyos, yung parang sila yung pinakamahalaga. All nations. Bakit mo? Kasi po ay sila ay pinili ng Diyos. So, if you study, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be, they are treasured position by God if they obey fully and keep my covenant. Automatically, pagka pinili ka ng Diyos, dahil ikaw ay pinili sila ng Diyos para talagang sila ay mahalaga sa, kumbaga may pagkakaibahan sa other nations. So, kailangan nilang gawin yung obedient and fully keep sa mga covenant ng Panginoon. Ang covenant ng Panginoon, if you do this, I will bless you. Yeah, this is kind of covenant. Verse 6, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Yeah. You will be for me. Yeah, for me, So magiging isa silang kaharian ng Diyos, mga paring kahariang mapari ng Diyos at mga balaanon ng mga katawan sa Diyos. Yeah, you will be for me. Gikot din ni Peter sa 1 Peter. Yeah. So, ato refers sa Israel. Before this text, if you open, I think, Romans 11, chapter 5, regarding sa remnant of election of grace. Yeah, Romans 11:5, I think. So, regarding sa remnant for election by grace of God sa mga Gentiles. And Ephesians 1, 2, and 3, chapter 1, chapter 2, and 3, makita nyo, mystery of the gospel delivered by Apostle Paul to the Gentiles. Gapon. So karon naka-receive sila sa ginatawag na inheritance because of the grace of God. Now karon, that's why ang delivered ni Peter sang you are a chosen race, he's talking about sa church. Yeah, sa church ba? Hindi pa reason eh. Yeah, this is already exclusive sa mga Israelites. Pero gikot ni Peter sa iyang Ephesians, but you are a chosen race. Same gapon sa chosen generation, chosen people of God. So he's talking about sa church. A royal priesthood, a holy nation, and ang pinakanami, a people for his own possession. Din na mo makita yapon ni here yapon. Yeah, you will be my treasured possession. Yeah, same sa church karon. Same sa church ba? Yeah, a people for his own possession. So gipili ka sang Ginoo para mangin na pari niya. Mangin pari means to separate and to distinguish. Amo niyang role sang pari. So as a minister, as a Christian kinlanganon gyapon naton, and being holy. Kay nga man kita is makatawan sang Dios nga ginpakabalaan niya. So you need to be holy as God our Lord is holy. And you are his own people to declare or to proclaim the excellences of him. Yeah, this kind of meaning. Gipili ka nga mangin balaan, mangin iya, kag mangin iya nga pari para sa isa ka tumong kag tuyo. Yeah, to proclaim ang iya nga goodness, ang iyang grace sa imo kinabuhi. So karon ba, walay separateness, walay distinguish, and walay obedience sa iyang mga pulong to how to proclaim the excellences of our Lord. Tama. Di pwede. So kung paano ang laws, kung paano ang kinanglanon nga tumanon sa mga Israelites sa Old Testament para may pakita, para may represent nila ang ilang Diyos, nga amulang gid ang Diyos, is to pagpakita sa pagpakabalaan, pag-separate sa clean kag unclean, sa holy kag unholy, and to obey the law of God. Same gapon sa mga chosen race, chosen God sa church karon. Yeah.
So, bala nyo, Megson, wala kayo natagaan sa importansya ang this kind of message karon tungod kay sometimes because lack of view about the God of the Bible, dagang mga minister continue lang accept and apply sa church and walang discernment, walay separateness, walay distinguish. Here ba, mayroon sa isang kasimbahan sa Esperanza. I think 30 years nga simbahan. You know what? 30 years nga simbahan ang member the same. And bala nyo, itong 30 years ng simbahan, tapos itong kapitbahay niya nga 30 years na left, right, harap kag likod, hangtod 30 years, wag gid sila kasimba, ara kalapit simbahan. Wag gid sila kasimba naman. Di paano magsimba? Di na mo makita. ang simbahan nga siyempre kay basta nilapit ka sa simbahan mabalaan mo ang ilang ginahimo talaga binte matian mo ang ilang mga practices then simbahan doon yun gamay iba dito simbahan ba pastor doon yun simbahan doon yan nakakuan kapistahan basta ilagay mo sa ako di mo simbahan kaya kung paibiyon mo abi ko mi haway gali grabe gali ang ilang giana dito so you know what kailangan gyapon naton ng distinguish ba regarding discernment and distinguish ang aton nga practices and ang aton nga mga activities tanawon gid naton permente kaya nga man abi mo ang tao so wala lang sa ila gina-check gyapon nila ginatanaw gyapon nila ang inyong kinabuhi ang inyong practices simbahan tanaw gyapon nila. Kaya to pastor sa diskuan kami amo magyapon para sa ila pastor so wala pinagkaiba pastor so yeah 30 years na ang kapitbahay wala gyapon na join sa church gyapon may nagbakal di gitara dati ang bali sa akon pastor bala na god gaw dito sa kapitbahay ko sa simbahan niya bala na makadisturbo ko para sa Ginoo gyapon ning ginahimo ko ko wrong sip kayo nga mindset na bala sila dira kaya ako niya basta para sa Ginoo niya bala na ya gaol sa piya kay sa Ginoo ko man gayo actually wrong. Kaya nga man, una-una, kung para sa Ginoo na, dapat na ang Diyos is, Diyos sa kalinom, hindi sa Diyos sa kagubot. And yung pangalawa, kung para sa Ginoo na, dapat maintindihan mo nga sila hindi kaintindi sa ginahimo mo. So dapat mag-adjust ka gid. Hindi mo sila madala pinagi sa pagpakita sa imong nga praising worship which is hindi applicable sa ila kay hindi pa nila naintindihan. So karon kinanglanon mo ang what? Distinguish importante. To distinguish get. Amo to ang bal ni Paul, to distinguish importante. To discern anong maka evangelize or not. Bin makapanami sa imong kagalingon pero hindi maka-build up sa church. So, ayaw. Regarding sa chosen by God, ang royal priesthood, ang role is to distinguish, to separate, and to teach mga katawan. And to being a holy nation ang people of God and a people saya nga kabubuton saya nga tumong kag tuyo nga iproklama ang iya nga excellencies ang iya pagkagamahanan ang iya nga pagka-Dios kung sa nga Dios and who called you out of darkness into his marvelous light ipakita kini sa taas ba which is ang Ginoo nga nagpili sa inyo, amo tong Ginoo nga nagkuha sa inyo from kadulom pakadto sa iya nga kaanyag. This kind of meaning. So means manginsuga kamo. Makita nga kamo gikuha gid sang Ginoo from the sins and to holiness. Pinagi sa royal priesthood, a holy nation, and a people for his own possession. That's right. So, meaning, to distinguish holy and unholy, clean and unclean, and to live according sa yang law, and to obey His law. Why who called you out from you out of darkness into His marvelous light? If you open verse 10, you see, once you were not a people. Meaning, once you were not a people means
dati you are in darkness. Yeah. That's why you were not a people once dati. Yeah, but today ba? But now you are God's people. Yeah. You are God's people meaning dili pinagi sa imo gusto. Ha? Kundi according sa iya nga election of grace. Yeah. Once you have not received mercy, yeah, pero karon you have received mercy. Pinagi kay Jesucristo. That's right. Mga ginkaluyan, mga pinili, mga people of God, kinanglanon to live holy, to separate clean and unclean, and to be His law. Aba yung so ni pero pinaka-crucial ni nga itudlo naton sa simbahan. Yeah, pinaka-crucial niya po. You know, even naton fellowship, aton nga seminar or something nga pagaymo naton, kinanglanon gyapon naton to separate, distinguish holy and unholy. Nga karon ba, gayr naway ka mo regarding sa budget. Yeah, then may mga taga layan nga sulod daw. Lalo ni mga pastor ni? Pastor sila? Di ba? Yeah, di ba? Mga pastor sila. Dati pa ko sa isa ka grupo dati. Pag pastors meeting lagi ga pastor si Mana, pero pag pastor meeting nang puro pastor na tanan. Do ba ako taga-gloves mo? Taga-gloves ba? Kaya nga man, tungod sa budget, girnaway sila. Dati, hindi ko i-mention kung ano nga grupo, but I belong that before, taga-join lagi na ako. Musicians ko dati, pero pag ginaupod ko sa pastor ko, taga-join lagi na ako. Kulang lang tagaan mo gloves. Din karon kalain kayo ang ilang karakter, ang ilang kalain kayo ilang kinabuhi. So, meaning, wala nila na tanawang holy and clean. Dear friends, I urge you to I urge you, as foreigners in exiles. Foreigners in exiles, sa Old Testament, nag-refer ni sila yapon sa mga pagan religion. And sa mga pagan religion, nga na-convert sa Jewish community yapon. Ginatawag ni sila nga mga aliens. Pero if they converted by pinagi sa ilang to live according sa Jew, tumanon nila, so converted sila, pero hindi gyapon sila matawag nga pure Israelites, mga alien gyapon sila, pero convert sila. Now, kita gyapon karon, we are foreigners in exiles. Foreigners in exiles meaning, yutukoy ni Peter yung sa mundo. Dito sa kalibutan, kumbaga, sa madaling istorya, mga umalagi lang kita sa sining kalibutan. So, namambal ni Peter, so kung ikaw ay foreigners, or umalagi lang sa kalibutan, yan naman niya, abstain, or iwasan natin, or lumayo tayo sa natawag na sinful desires, or ang makalaman na gusto ng ating makasalanan na flesh. Now, itong makasalanan na desires, ito yung parang merong contradict to our soul, which tong our soul is sa mga ligtas to. Hindi ko po sinasabi kasi nga ligtas ang referring ni Peter, hindi po sa unbelievers. So kung ligtas sila, meron talagang pag-aaway sa kanilang save soul. Yeah, save soul. Kung hindi save ang soul, walang problema. Pero dahil save soul, meron talagang war yan. So, sabi ni Peter, kinanglan yung iwasan yung mga sinful desires na yon. Why? Anong purpose? Anong topic natin? To become holy. To become clean. Ito yung pinaka-purpose. So, abstain from sinful desire. And I think in ISB, yeah, anong sinabi niya? Passion of the flesh. Sinful desires, passion of the flesh, and King James Bible, fleshly lust. Yeah, fleshly lust. Meaning, ito po yung kagustuhan ng ating laman. So, sa kagustuhan ng ating laman, hindi natin hayaan na sundin. Ito yung pinaka-point. Dahil kung susundin natin, ito is mag-influence sa atin sa pagiging unclean, unholy. Ito po yung ibig sabihin na kapatid. So we need to abstain, to flee, or to iwasan. At resist. Now here, 12, live such good lives. So, ito yung kailangan iwasan kanina, sinful and lust. Ngayon, yung kailangan gawin as holy and clean. Live such good lives among the pagans.
Alam niyo po, yung mga Israelites, sila yung represent ng Panginoon sa mga pagans religion. So as a Christian, tayo rin po yung represent ng Diyos sa mga pagans religion. So kailangan nating mamuhay ng alaayon sa Panginoon. So meaning to abstain and to resist, so to turn away from sinful deeds. Now, here is B, keep your conduct honorable. Yeah, honorable. Keep your conduct honorable. Ang butslingon ni Peter, the way kayo magsasalita, yeah, honorable. Yeah, honorable. And the way kayo magsasalita gihapon, parang yung inyong pananalita ay sumpay sa inyong kinabuhi. Nga? Grabe. Ang yang talking, balaanon. Ang yang talking is limpyo gid sa iya kinabuhi. Kumbaga, daw sa magstorya, limpyo iya kinabuhi. That's right. So regarding honorable, meaning hindi ang imo honorable nga praising sa imo kagalingon, hindi honorable ang imo nga kinabuhi because the way ka talk, the way ang imo conduct, honorable. So ano ang bali Peter? Among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, so meaning kung imuan ka sa hindi maayo, and they may say your good deeds, and grabe no, hindi na maayo ang gihimo sa iya. Pero sa gihapon, dawi siya magstorya gihapon, kalma lang. O, di ba? Kalma lang gihapon, kay nga man, itinuod na siya nga pinili. Makita gid sa iya ang huli nga pagka pinili sang Dios. So, biskan ano nga mga evildoers, ano nga mga di maayo nga mga istorya, o biskan gihimuan ka hindi maayo, pero sa gihapon, your conduct is honorable, your life is good gihapon. So, kung makita ni sang mga not Christian, ano ba nila? They glorify God. Yeah, they glorify God in the day of second coming. Yeah, visitation gapon. Tapos na po mga kapatid. Yung point po ng ating pinag-uusapan ngayon, as a minister of God, kailangan nating mamuhay ayon sa kabanalan, ayon sa kalinisan, at ayon sa salita ng Diyos. And sa pamagitan ng pamumuhay na ito, kailangan din po natin i-separate yung buhay natin sa mga sinful and lust and mga worldly deeds sa gyapon mga kapatid. And mga kapatid, nag-start po ito hindi sa member, sa pagtuturo. Nag-start po to sa mga minister. Sa atin po bilang mga ipinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang iglesia. Naintindihan niyo po? Sa atin po ito. Kaya nga po pinaka-importante noon is sa mga priest dahil sila yung nagli-lead sa mga Israelites. So ngayon, sa church tayo yung binigyan ng ganitong task ng Panginoon. So kailangan natin gawin kung ano yung sinasabi niya. 3 major role to distinguish or separate the unholy and clean and to live according sa iyang statutes. Tama, sa atin po nag-start. Alam niyo po mga kapatid, mas maganda ang King James dito kung sa akin lang. Last na. Honest. Alam niyo po mga kapatid, being honest, halos dagang mga minister karon sila, I think, I'm sorry, pero dito bagsak ang halos mga minister nga. Alam niyo po mga kapatid ganito, hindi ko po kayo o something intentionally, nakikita ko po ito po bagsak yung minister. Alam niyo mga kapatid, ganito po. Kahit po yung mga members niyo believe na believe sa inyo, amo ni pastor namon, believe sa inyo regarding sa inyo kinabuhi daw namiyan siya. Pero you are not honest. Honest. So means sa inyo nga member, murag, you are holy and clean, pero sa Ginoo ba, you are not honest. Delikado kayo magsuod. Hindi lang honest to deliver the word of God. You are expository preacher, good. You are systematic theology, good. Okay, no problem. Ay mong preaching according sa hermeneutics, good. Exegesis, maayo kayo mag-exegesis, gwapo kayo, good. Pero, diba nga sa Ginoo, you're not honest? Sige hapon, kawang, mga kapatid, kawang. Isa sa pinaka-important nga kailangan makita ang holy hindi ang aton members. Of course, importante mangin example kita, pero importante gid nga malipay. Una-una, sino to nagambal nga mangin holy? Sino to magambal nga mangin clean? Ang Ginoo kita. So, being honest, importante, mga kapatid.
Honest, importante. I'm sorry, pero the scripture declared ba? Yeah. Have your conversation honest. Yeah. Damo gyapon dito sa Esperanza dati, kita mo. Mayra pastor diri sa Kulaman. Siya what to diri regarding sa young needs ba. So karon 2 years I think. Wala siya nag-inform sa akon. Sa dapat obligasyon niya para sa akon. So meaning hindi siya honest. Maliban sa hindi siya honest, wala siya sang principle sang natawag nga minister nga integrity. Yeah, integrity. So, Aryo, last na lang. Damo-damo pastor hate sa akon. Totoo lang, may walo. Hate nila ko tungod sa akon nga theology, taas nga sound doctrine. Pero you know what, biskan hate nila ko, pero wala gid sila maabo sa akon regarding dishonesty. So hate nila ko, I know that, pero the way kami mag-talk personally, or the way mag-conversation, doon mga tutuy nga mga butod. Why? Because hate nila ko tungod kaya nila kinabuhi, and may kinabuhi, what? Layo ra kayo. And kita nila ang akon nga holiness and cleanness and ang honest. So biskan hate nila ko, pero wala sila sang mahabuhi nga hindi mayo sa akon. And regarding theology, regarding doctrine, regarding pulong sa Ginoo, wala pa sila. So why? I'm not boasting myself. Why? Because I apply this kind of honest, holy, clean. Kung amo ning kinabuhi nyo, so dagang mga minister hate kamo. Pero itong mga minister, nga hate kamo, tungod kay ila kinabuhi, contradict sa inyo nga kinabuhi. Pero, kung love kamo sang minister, biskan poor lang siya, biskan layman or laywomen lang a person, pero close kayo kamo and accept niya kayo ang doctrine, ang inyong teaching, ang inyong kinabuhi, so pa sa scripture, accept niya kamo, so meaning biskan siya laywomen, siya poor, pero ang yakin na buhay ato baka sa Ginoo okay gyapon, same sa imo. So friend kamo dalawa. So hindi ko man ginatanan nga mga this kind of mga hating nga mga minister para sa inyo nga mag-hate sa inyo sunod, hindi ko man ginatanan, pero matabugit siya. And you know what? Sa itong mga nag-hate sa inyo, makita nyo ila kinabuhi, wala pa sumbay sa scripture. Ang Ginoo, pinagi kay Kristo nagsulti, you are persecuted because of my name. Because my name means because you imitate me. Yeah, because you imitate me. So, here, tapos na. Isang Reformed theologian, Martin Lloyd-Jones. Si Martin Lloyd-Jones, Reformed theologian sa Amerika during sa iyang era. And ang akon nga professor, ang iyang mentor is si Martin Lloyd-Jones. Yeah. So ang akon nga mentor, ang iyang mentor, si Martin Lloyd-Jones. Because siya graduate sa doctoral sa US. Yeah, siya karon iyang teacher, Martin Lloyd-Jones. Reverend Son kilala nyo. So ang iyang professor, ang iyang mentor, Martin Lloyd-Jones. So ano ang bali Martin Lloyd-Jones during this kind of era sa church? The great concern of the New Testament epistle is not about the size of the church. It is about the purity. Amo ni aton nga kailangan nalungan ang purity sa church. So to purify the church, we need to separate clean and unclean, holy and unholy. Amen. Ito sa tayo kita. Let's pray. Lord, thank you for your word. Thank you for your message according sa scripture alone. Buligi kami Ginoo to live according sa imong will, according sa imong gusto, according sa pagpili mo sa amon na sa imong chosen, mga pinili nga mga manginpari, kag manginbalaan nga mga katawhan. So Lord, buligi kami to live according sa live holy and live clean and pure and nagakinabuhi Ginoo nga nagatuman sa imong mga pulong. Lord, as a minister sa amon mangin evidence kag Ginoo labaw na sa imo tubangan.
Tungod kay way matago sa imo Ginoo, you search everything, and even Ginoo sa deepest of our hearts, O God. You are God alone, who glorified and adore and give honor and adoration sa kinabuhi sa mga minister. Even Ginoo sa sini Ginoo nga grupo, World Harvest Church pastors and some mga denomination nga raman dire, i-bless sila Ginoo. Panalangin nila kinabuhi. Salamat Ginoo sa pag-remind sa amon. Kabay pa Ginoo, ay mo kabubuton sa wala katapusan. Matuman sa pangalan ni Jesus. Amen kag amen. Okay? May aga sa ato tanan. Medyo dugay. Okay, pasensya nyo.